Kadalasan, hindi ito binabanggit ng mga tropa natin dyan. Ang vibration ay maraming pinanggagalingan. So, ang gagawin lang natin mga bigan ay palitan yung What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat mga bigan, gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron po tayong raffle sa June 30, 2020. Alright, so para malaman nyo kung ano ba yung raffle na yon at kung paano ba sumali, tapusin nyo itong video na to dahil nasa dulo ng video na to yung instructions kung paano sumali sa raffle natin. Alright? So yun nga no mga bigan, ang pag-uusapan natin ay kung paano babawasan yung vibration ng ating mga motor. Itong topic natin ngayon mga bigan ay gagawin lang nating maiksi at direct to the point para pumasok agad sa mga ideas natin itong topic natin ngayon. At itong sasabihin ko sa inyo mga bigan ay kadalasan hindi ito binabanggit ng mga tropa natin dyan. Pero don't get me wrong mga bigan, ang vibration ay maraming pinanggagalingan. So ano nga bang gagawin natin para mabawasan yung vibration ng mga motor natin? So ang gagawin lang natin mga bigan ay palitan yung engine at gear oil. Yap, tama ang narinig mo. Magche-change oil lang tayo. Marami kasi mga motorcycle owners ngayon ang hindi alam ang halaga ng pagche-change oil. Hayaan yung explain ko kung ano bang halaga o ginagawa ng mga oils natin. So sa engine at sa gear, kung nasaan yung mga oils natin dyan, parehas pong merong gearings dyan. Kahit dun sa pinaglalagyan ng engine oil, merong gearing dyan. Ngayon, kapag matagal mo nang hindi pinapalitan yung oil mo dyan, nagkakaroon na yan ng mga dumi, alikabok, maliliit na bato, tapos nababawasan din yan sa katagalan. So ang mangyayari, sumasama sa pag-ikot ng gearing yung mga particles na binanggit ko kanina. Yung mga alikabok, mga bato. Ngayon, yun yung nagkakos ng vibration. Alright, ganun din naman sa gear oil. From time to time, nagkakaroon yan ng mga dumi. So, syempre, yun nga, ang gagawin natin, palitan yung oils natin. Pero, baka sabihin nyo, JZ, bakit ganon? Nagpalit naman na ako ng oil pero ma-vibrate pa rin. Ang isang pwede natin gawin ay palitan yung brand ng engine oil at gear oil mo. So, ang may re-recommend ko, lalong-lalo na sa mga scooters, ay fully synthetic na engine oil. Sure yan na mababawasan yung vibration nyo. Kung tatanungin nyo kung anong brand yung maganda, pwede naman tayo mag-trial and error sa mga different brands na nandyan sa market natin ngayon. Pero, meron na akong dalawang brand na subok ko na, okay? Tried and tested ko na, kumbaga. Dumaan na rin ito sa trial and error ko. Itong dalawang brand na to, ay ito yung laging pinagpipilian kung sakaling wala yung isa yung bibilin ko. So, ano ba yung mga brand na yon? Kicks and Zik. Alright? Again, Kicks and Zik. Alin man sa dalawa, yung ire-recommend ko sa inyo. And then, baka sabihin nyo, Sir, bakit eto naman yung brand ko? Tapos, nag-change oil ako. Bakit bumalik yung vibration? So, ang isang tamang gawin ay magkaroon ng schedule yung pagpapalit natin ng engine oil at gear oil. So, kailan ba dapat palitan? Ilalagay ko na lang yung link sa baba ng video na to dahil meron na tayong ginawang video kung kailan papalitan yung dalawang oil na yan. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yan eh.